Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ng Malacanang kina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of Justice Secretary Boying Remulla na kansilahin na ang pasaporte ni dismissed Mayor Alice Guo. Bukod sa pinatalsik na opisyal, pinakakansila rin ang passport ng mga kapatid nito na sina Wesley Leal Guo at Sheila Leal Guo, gayon din si Catherine Cassandra Leong na authorized representative ng Pogo na nireid ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. Matatandaang sinabi ni Senator Risa Ontiveros na nakalabas na ng bansa si Guo noon pang isang buwan at kinumpirma ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration. Sa ilalim ng Republic Act 11983 o New Philippine Passport Act, may kapangyarihan ng DFA Secretary na magkansila ng pasaporte ng isang individual, lalo na kung ito'y pinaghahanap ng batas. Naharap si Guo sa mga kasong qualified trafficking, misrepresentation at iba pa. Hataw Balita ngayon. Pumarap kahapon August 20 sa Department of Justice si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo kasama si Attorney Sunny Ocampo, ang provincial prosecutor ng Bulacan. Tumangging magsalita si Galicia pero ayon kay Attorney Ocampo, nakaharap umano ni Attorney Galicia si Guo bandang alas 7 ng gabi noong August 14 nang magpanotaryo ito sa San Jose del Monte sa Bulacan. Nakatakda ng mga maghain ng sinumpaang salaysay ngayong Miyerkules, August 21 si Attorney Elmer Galicia sa DOJ kaugnay sa issue. Nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanyang opisina. Nakita niya at nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Coast Guard na hindi bagong flashpoint ng tensyon sa West Philippine Sea ang Escoda Shoal sa kabila ng nangyayaring banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China noong August 19, kung saan napinsala ang dalawang Philippine vessel. Sa Ayungin Shoal, madalas magkagirian ang Pilipinas at China, ngunit nabawasan ito dahil sa provincial deal ng dalawang bansa ukol sa resupply missions. Naniniwala si Rear Admiral Roy Vicente o Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the WPS, na may dynamics ang aksyon ng Chinese forces, ngunit hindi ito inaasahang magreresulta sa full-blown conflict o gera. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila magpapabuyo at hindi sila aatras sa anumang hamon ng China. No, Sabina or Escoda Shoal is not a new flashpoint. The presence of the CCG, the MMV, Maritime Militia, and the PLA Navy is illegal. Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. This is the cause of all the dynamics in the West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Posibleng iakit na ng Pilipinas sa United Nations ang susunod na aksyon nito laban sa patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Secretary Andres Centino, higit pa sa diplomatic protest, ang tinitingnan nilang solusyon kung hindi pa rin titigil ang China sa ginagawa nito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Gayman, ayon sa National Maritime Council, mananatiling ang pulisiya ng Pilipinas na resolbahin ang suliraning ito sa mapayapang paraan. If you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. Hataw Balita ngayon. Nagkasagutan kahapon August 20 sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa pagdinig
ng Senate Committee on Finance kaugnay sa panukalang 2025 national budget. Kinwestiyon ni Senator Hontiveros ang pondong hinihingi ng Office of the Vice President para sa mga proyekto nitong katulad lang naman umano ng mga proyekto ng ibang ahensya ng pamahalaan. Sagot ni VP Duterte, maraming lumalapit sa kanyang opisina para humingi ng tulong at dapat nila itong tulungan. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, nagbigay lang naman aniya sila ng panukala para sa pondo pero hinahayaan pa rin nila ang Kongreso na magdesisyon ukol dito. Lalong nagkainitan ng dalawa nang magtanong na ang kongresista ng tungkol sa 10 milyong pondo na hinihingi ng OVP para sa librong akda ni VP Sara na ipapamahagi sa mga bata. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng World Health Organization o WHO na hindi magkatulad ang COVID-19 at ang Mpox, mapabago man na strain o hindi. Ayon kay Hans Klasch, Regional Director ng WHO sa Europe, alam na ng mga otoridad ang paraan para makontrol ang pagkalat ng Mpox at kaya nitong labanan ng sama-sama. Dagdag pa nito, sa halip na magbigay ng panibagong takot sa publiko, mas makabubuti na maglagay na lamang ng sistema na magkokontrol at magpupuksa sa Mpox sa buong mundo. Sa isang pahayag, ipinaliwanag din ni Klasch kung ano ang Mpox at ano ang magiging sintomas o mga nagiging sintomas ng tinatamaan nito. Kamakailan, nagdulot ng takot sa mga bansa sa Europe at Africa ang napaulat na bagong strain ng Mpox dahil sa mas madali umano itong kumalat sa pamamagitan lamang ng close contact. Hataw Balita ngayon. Suspendido pa rin ang klase sa ilang bayan sa Laguna at Rizal ngayong Miyerkules, August 21 dahil sa mataas na level ng volcanic smog mula sa Bulkang Taanla. Modular o online classes muna ang ipatutupad sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cabintis sa Laguna. Wala namang face-to-face classes ang lahat ng mga estudyante sa public at private school sa mga bayan ng Magdalena, Pagsanhan at Santa Cruz sa Laguna. Suspendido rin ang face-to-face class. Nagkasagutan sa pagdinig sa Senado kahapon ng Department of the Interior and Local Government at ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC kaugnay ng issue sa pagsalakay ng mga pulis sa kanilang compound noong June 10 para magsilbi ng arrest warrant laban sa religious group leader na si Apollo Kibuloy. Muli ring kinwestiyon ng KOJC ang legalidad ng 10 milyong pisong reward na inialok ng pamahalaan para sa impormasyon kay Kibuloy. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Mainit ang sagutan sa pagitan ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos Jr. at Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ sa investigasyon sa Senado kahapon sa umano'y sobrang puwersa ng pulisya sa raid sa KOJC compound noong June 10. Nagkabarahan ng mga pahayag ang dalawang panig. Sa opening statement ni Secretary Abalos, binanggit niya ang bahagi ng testimonya ng isa sa umano'y mga inabuso ni Kibuloy na si alias Amanda. Please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time.
of judici that goes into the very merits of the You case. will have your time, Attorney Torion. Yes, I know that. It is John. part of But the that is transcript of the improper. Senate. That is improper. Ngunit tinutulan ito ng kampo ng KOJC dahil hindi ito ang pinag-uusapan sa Senate hearing at nasa korte na ang kaso. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. Natigil lamang ang bangayan ng dalawang panig ng mamagitan ng chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang 10 milyong pisong reward na alok ng pamahalaan para sa impormasyon sa kinaroroonan at kadarakip ni Kibuloy. Ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israel Totorion, illegal ito dahil bawal sa batas ang pagtanggap ng anumang tulong o pera mula sa mga pribadong individual. In the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na Secretary, bigyan natin ng ano yan, 10 million yan. Dapat, sana hindi yung in-entertain. Kaya baka yung tao na yun may ulterior motive against kay pastor. Dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Depensa naman ng Department of Justice na ayon sa batas ang pag-alok ng pabuya dahil ang layon nito ay mahuli ang isang akusado na may warrant of arrest mula sa korte. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. May karapatan din umanong mag-ambag ng pera sa pabuya ang mga pribadong individual dahil bahagi sila ng justice system. Gayunman, hindi maaaring isa publiko ang pangalan ng mga nagbigay para na rin umano sa kanilang kaligtasan. Una nang kinwestiyon ng KOJC ang reward para kay Kibuloy at tinapatan pa ito ng 20 million pesos para naman sa makapagtuturo sa mga may maiitim na balak laban sa kanilang lider. Naungkat rin sa pagdinig ang police checkpoints at palagiang paglilibot ng sandamakmak na pulis sa labas ng KOJC compound sa Davao City. Reklamo ng KOJC, naka-full battle gear at nakatakip ang mga mukha ng mga pulis na umaaligid sa kanilang lugar. Tugon naman ni Secretary Abalos, personal niyang sisilipin ang operasyon ng Davao City Police upang malaman kung may pagmamalabis o kailangang ayusin sa proseso. Pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito, no? I will go there. Wala pang itinatakdang petsa ng susunod na Senate hearing ukol sa issue ng pag-aresto ng PNP kay Kibuloy. Ayon kay Senator De La Rosa, hihintayin pa nila ang report, particular na mula sa DILG hinggil sa inspeksyon sa police operation sa Davao City. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Magpapadala ng Rapid Response Team ang OWA, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa bansang Lebanon para tumulong sa mga Pilipino sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Bukod pa ang mga nasabing grupo sa mga kawani ng mga ahensyang naka-standby na sa rehiyon. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, mahigit sa 700 Pilipino na ang nagpalista para sa repatriation efforts ng pamahalaan. Nakahanda naman ng Kongreso na umasiste sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling kailanganin ng karagdagang pondo upang matulungan ang mga kababayang naipit o maiipit sa gulo sa Lebanon. They go through this ng madalas-dalas. So yung panic natin dito, hindi pareho ng panic nila doon. But of course, we're always ready in case they want immediate repatriation. Dung huli naming bilang, mayroong 738 na request. Pero magugulat nga kayo, yung iba nagbabago isip. Si DMW and OWA was able to come up with the cash package. Kami naman sa House, we're looking at how we can also complement that with
whatever government programs are made available to us. Of course, our oversight of the functions of DMW will go a long way in making sure na efficient at responsive ang repatriation efforts natin. Nakatutok po tayo and we're helping in whatever way we can. Nabawasan na ang volcanic smog o VOG sa palibot ng Taal Volcano dahil sa naranasang pag-ulan sa lalawigan ng Batangas kahapon. Gayunman, ayon sa PHIVOLCS, kinakailangan pa rin ang pag-iingat dahil sa posibleng acidic rain at mga pagbabago sa hangin na maaaring magpalala sa sitwasyon sa lugar. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na malaking tulong ang nangyaring pag-ulan kahapon August 20 upang makatulong sa pag-alis ng volcanic smog o VOG sa kapaligiran. Nagdadala ng hangin ang pag-ulan na maaaring magpababa sa antas ng smog. Gayunman, nagbabala ang PHIVOLCS na dapat pa ring mag-ingat dahil maaaring maging acid rain ang ulan dulot ng smog. Sa isang panayam, sinabi ni Jerome De Lima, Science Research Specialist ng PHIVOLCS, na posible pa ring magpatuloy ang smog kung babagal ang hangin sa susunod na mga araw. Palagi naman po nag-i-emit ng sulfur dioxide ang Taal Volcano, and it's just a matter kung maaraw ba at kung mabagal ang hangin. So, sa binabantayan na wind parcel trajectory ng Pag-asa, bibilis ng bahagya ang hangin ng August 25. However, kung magkaroon man ng instance na babagal ulit ito, ay baka tumuloy pa ang volcanic smog. Samantala, malaki naman ang epekto ng smog sa mga halaman dahil sa sulfur dioxide o asupre. Ayon kay Ace Tamparia, isang plant owner sa Talisay, Batangas, kapag tinamaan ng sulfur mula sa smog ang mga maliliit na dahon, unti-unti itong nanghihina at mamamatay. Normally po, pagka malakas ang smog, mga 2 to 3 days affected na po siya, lalo na po pag sobrang init. So ang ginagawa na po namin, normally pagka ganun ang situation, dinidilig po agad namin para ma-eliminate o ma-reduce yung tama ng sulfur galing sa smog. Dagdag pa niya, ang mga halamang tinamaan ng smog ay magkakaroon ng stunted growth o pagkabansot. So yung instead na 2 months namin palalakahin, nagiging 4 months siya. Dahil nga po dun sa effect ng leaves niya na nagiging cause ng kanyang gradualing pagkabansot. Samantala, may ilang residente naman ng Barangay Gulod, Laurel, Batangas ang nakaranas ng epekto ng volcanic smog. Pagising ko ng umaga nakaramdam ako nung medyo ang lalamunan ko ay nangangati. Tapos yun, nag-ubo, konting ubo, na parang pag-ubo mo, nasakit ang ulo. Tapos yung mata ko, luha ng luha, tsaka yung ilong, makati. Sabi ko, siguro nga dahil smog. Kaya lang ang aking mga apo, hindi namin sila pinalalabas. Patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente na iwasan ang magtagal na exposure sa labas ng bahay o gusali dahil masama ang epekto ng VOG sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda na may asma o hika. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakakapagtala na rin ang kaso ng African Swine Fever o ASF ang bayan naman ng General Mariano Alvarez sa Cavite. Samantala, nakapamahagi na ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng Lubo, Batangas sa ilang hog grower at racer na naapektuhan ng sakit. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bukod sa Batangas, umabot na rin sa bayan ng General Mariano Alvarez sa Cavite ang African Swine Fever. Kinumpirma ni GMA Cavite Mayor Maricel Torres na may kaso na ng ASF sa kanilang bayan, kaya ay pinagbabawal na ng lokal na pamahalaan ang paglabas at pagpasok ng mga baboy sa kanilang lugar. Pinag-iingat ng mga otoridad ang kanilang kababayan na iwasan munang bumili ng karning baboy mula sa Cavite, Batangas at Bulacan. Maging ang mga baboy na kinatay sa bakuran at nabibili ng mura online ay iwasan munang tangkilikin.
Bumuo na rin ang lokal na pamahalaan ng Incident Management Team na tututok sa mga kaso ng ASF sa GMA Cavite. Samantala nitong Martes, August 20, nagsimula na ang lokal na pamahalaan ng Lobo, Batangas sa pamamahagi ng ayuda sa mga hog grower and raiser na naapektuhan ng ASF. Nasa 2,000 pesos sa financial assistance na natanggap ng mga taga-barangay Kalumpit, Lobo, Batangas. Kaugnay nito, patuloy sa mahigpit na pagpapatupad ng checkpoint ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry upang maiwasan ang pagbiyahe ng mga baboy na maaaring kontaminado ng sakit. Noong nakaraang linggo, umabot sa 5 delivery truck ang kanilang naharang kung saan may ilan doon na gumamit ng peking dokumento. Nais din ng kagawaran na madagdagan pa ang checkpoint sa North at South NCR upang mapigilan ang pagkalat ng ASF. Benedict Samson, umahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na itong southwest monsoon o hanging habagat ay nakakapekto partikular na lang dito sa may dulong bahagi na ating bansa. Halos wala na itong masyadong epekto pa sa ating kapuluan. Samantala, yung low pressure area na ating minonitor kahapon, ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin ito makakapekto sa ating bansa at kahit hanggang ngayon po, malit pa rin tsansa na ito ay maging bagyo. So sa ngayon nga, easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko mula sa silangan ang siyang pinaka nakakaapekto partikular na dito sa may area ng eastern Visayas kasama din yung eastern Mindanao. So ngayong araw inaasahan natin malaking bahagi ng ating kapuluan ay makakaranas ng generally fair weather. Mainit na tanghali pa rin ang mararanasan lalong-lalo sa may area ng Luzon habang malaki yung chance ng mga pag-ulan, pagtid at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi dulot yan ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga natin hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, pagdang araw ng Biyernes, patuloy na mahina yung hanging habagat. Posible itong bumalik bandang weekend, bandang araw ng linggo, makakapekto naman sa may area ng Mindanao. So generally, hanggang sa pagtatapos ng linggo ito para sa nalalapit na long weekend natin, fair weather sa malaking bahagi nating bansa, medyo maliit pa rin yung chance, wala tayong nakikitang maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At sa ngayon nga, wala pa rin tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. At ibig sabihin nito, ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Samantala, ang araw natin nagsisikat ganap na 5:43 na umaga at lulubog, ganap na 6:15 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sumuko sa Philippine National Police Special Action Force ang isang dating team leader ng Communist Terrorist Group sa Davao del Norte. Samantala, 2 individual naman ang inaresto ng PNP SAF at Criminal Investigation and Detection Group sa magkahiwalay na law enforcement operation sa Naga City at Masbate. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon! Matapos ang isinagawang counterinsurgency operation ng PNP Special Action Force at Regional Intelligence Unit Region 11 Kamakalawa, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Communist Terrorist Group sa Davao del Norte. Kinilala ang dating CTG team leader sa alias na Arnel na kabilang sa periodic status report noong 2014 at namuno umano sa Southern Mindanao Regional Committee. Ayon sa PNP SAP, matapos sa nilang makita ni alias Arnel na sumuko na ang kanyang kasamahan ay nagpasya na rin itong sumuko. Nasa kustodiyanan ng Davao Regional Intelligence Unit 11 ang sumukong dating terorista habang inaayos ang enrollment nito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa Naga City, magkatuwang na nagsagawa ng law enforcement operation ng PNP SAP at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur. Sa naturang operasyon, nakumpiska ang isang 9mm na baril at ilang mga bala para sa kalibre 45 at 357 na baril. At sa Masbate, sa bisa ng search warrant, isang individual din ang naaresto ng PNP SAP at CIDG sa Barangay Buntukan, PUB Corpus, Masbate, Kamakalawa.
Nakuha sa naturang sospek ang isang kalibre 45 baril at mga bala. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipapamahagi na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang nasa mahigit 3,000 ektaryang lupaing sakahan na dating may presensya ng rebelding grupo na sakop ng 4 na bayan sa lalawigan ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Dating pinamugaran ng mga hinihinalang rebeldeng New People's Army ang lupain ng AAA land na nasa sakop ng 4 na munisipalidad sa lalawigan ng Masbate. Ito ang mga bayan ng Uson, Dimasalang, Palanas at Kawayan na may tinatayang nasa mahigit 3,400 ektaryang lupain na sinasaka ng nasa 900 magsasaka na walang hawak na sariling titulo. Iba yung kwento kasi ng AAA kasi po ay kinokontrol dati po na yung kwento dyan ay kinokontrol ng mga makakaliwa. So tayo po ay hindi tayo makapasok ng yung ating mga empleyado nun. So nag-identify sila ng mga magsasaka sa labas. Ayon pa kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 ng Department of Agrarian Reform o DAR Masbate, panahon pa ng Pangulong Corazon Aquino ay pinaplano ng ipamahagi ang naturang lupain. O taking lang yon para pagpapatunay na yung ating mga magsasaka ay willing talaga sila na sundin kung ano yung obligasyon na kaatang sa kanila bilang mga magiging beneficiaryo ng DAR. So pagkatapos po nito ng o-taking ay tayo magkakandak po ng survey na kung saan bawat isa susukatin po yung kanilang aktual na sinasaka o kung sobra man yan pero kailangan hindi sila sumobra sa 3 hektarya kasi yun ang nakasaad sa batas na hanggang 3 hektarya lamang. Subalit dahil sa presensya ng rebeldeng grupo naantalang pamamahagi ng lupain sa mga mahirap na magsasaka. Hindi ito mapasok na mga tauhan ng ahensya kaya nagtagal bago ito may pamahagi. Sa tulong na rin ng puwersa ng gobyerno at ng Executive Order 70 ng NTF-ELCAC, napasok na ang AAA land at naalaman na kung sino-sino ang mga tenant o matagal nang naninirahan sa loob ng naturang lupain. Umaga nitong Martes, August 20, nanumpa na ang nasa 900 magsasaka bilang agrarian beneficiary ng ahensya na pagkakalooban ng sariling titulo. Pero darang pa sa proseso ng Collective Certificate of Land Ownership Award ang mga magsasaka bago tuloy mapasakamay ang kanilang individual land title mula sa pamahalaan. Mahigpit ang tagubili ng pamunuan ng Department of Agrarian Reform o DAR Masbate sa mga magsasaka na bungkalin at pagyamanin ang kanilang lupaing sakahan upang mayroon silang mapagkunan na kanilang ikabubuhay at pamana sa kanilang mga anak. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nag-iikot sa rehiyon ng Mindanao ang Presidential Human Rights Committee para sa bubuing ika-4 na Philippine Human Rights Plan. Ginanap kahapon ang pagtatapos ng Regional Consultation Forum sa Cagayan de Oro City na dinaluhan ng iba't ibang grupo mula sa Caraga Region at Northern Mindanao. Si Weng Fernandez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasa dako na ng Mindanao Region ang Presidential Human Rights Committee Secretariat para sa buoing 4th Philippine Human Rights Plan. Ginanap nitong August 19 to 20 ang nasabing Regional Consultation Forum sa Cagayan de Oro City na dinaluhan ng iba't ibang sektor, non-government organization at civic society groups mula sa Caraga Region at Northern Mindanao. Nasa 8 core areas ang nakapaloob sa nasabing forum, kung saan nanguna ang iba't ibang executive government agency. Ramdam ng mga dumalo sa nasabing forum ang tuwa dahil binibigyan umano sila ng pagkakataon na maibahagi ang kanilang mga saloobin, human rights issues and concern at umaasang magkaroon ng konkretong kasagutan. Tulad na lang ni Milagros Makiling na kumatawan sa Private Sector Representative for Social Development at Persons with Disability. Isa sa pangunahing concern niya ay ang accessibility law.
for the sector of the persons with disabilities, not just for the women with disabilities. Ang pinaka-issue namin ngayon ever since, no, yung accessibility features namin. If we come to think of this, it had been more than 4 decades now, and yet pare-parehong kaya somehow nasasabi namin sinasagot ba, hindi naman sinasagot. Idinulog naman ng mga indigenous people o IP ang problema sa ancestral domain, healthcare services at rights to education. Yung hinihingi namin na teacher, it is IP. Kasi para yung aming mga mother tongue hindi kalilimutan ng mga bata doon. Ayon kay Yusik Severino Catura, ang Executive Director ng Presidential Human Rights Committee, makakakuha ang committee ng tamang plans of work sa pamamagitan ng forum. Talagang iniipon po talaga namin are the plans of work, yung mga work plans. So, kasi meron na po talaga na ilatag na mga programs of action, pero kailangan natin payamanin yun na sa pamamagitan. How do we utilize, how do we realize yung programs of action? So, magkakaroon tayo ng plans of work, pero dapat din ito ay may involvement ng mga civil society organizations na kung sa tingin ba nila they can contribute something doon, then isinasama namin po yan. Pero ang kahinatan po yan is the larger action plan. Pagkatapos sa Cagayan de Oro, tutungo naman ang grupo sa General Santos para sa Soc-Sargen at Davao Region. Wing Fernandez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagkasundo ang Estados Unidos at Pilipinas upang tulungan ang Afghan allies. Layunin ng nasabing agreement na kupkupin at magbigay ng pansamantalang tirahan para sa mga refugee mula sa Afghanistan na tumulong sa Estados Unidos. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orling Quijano live. Hataw Balita Ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Orly, na bakit kailangan lumikas ng Afghan allies ng Amerika sa Afghanistan? Good afternoon, Sunny. Pagkatapos mabawi ng Taliban ang control sa bansang Afghanistan, 3 taon na ang nakalipas, muling ipinatupad ang mahigpit na kontrol sa rehiyon, pagpipigil sa halos lahat ng karapatan ng mga kababaihan at pagpatay sa mga tumulong sa mga Amerikano. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ng administrasyon ni United States President Joe Biden ang Operation Enduring Welcome. Layunin nito na tulungan ang Afghan allies at i-resettle sila sa bansang Amerika. Ngunit nanawagan ito sa gobyerno ng Pilipinas na iproseso ang humigit kumulang 300 Afghans para sa resettlement habang hinihintay nila ang pag-aproba ng mga special immigrant visa sa Estados Unidos. Sa ilalim ng agreement ng Pilipinas at Amerika, gagawing pansamantalang way station ang Pilipinas at magbibigay naman ang US government ng pagkain, pabahay, seguridad, serbisyong medikal at transportasyon para sa Afghan refugees. Samantala, itinatampok ang kasunduang ito ang pinalakas na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Balik sa'yo, Sunny. Orly, na para sa kaalaman ng ating mga tagapanood din, ito ba, Orly, ang unang beses na tumulong ang Pilipinas sa mga refugees? Sunny, hindi ito yung unang beses na tumulong ang Pilipinas sa mga refugees. Ayon nga kay Jose Manuel Romualdez, the Philippine Ambassador to the United States, meron long humanitarian tradition ang Pilipinas, dating way back to World War II, kung saan winelcome ni President Manuel Quezon yung higit sa 1,200 Jewish refugees mula sa Europe during the time when they were fleeing from Nazi Germany. Kaya patuloy talaga yung pagtulong ng Pilipinas sa mga tao sa labas ng sariling bansa. Sunny? Yan, magandang impormasyon din pala yan para sa ating mga kababayan, Orly. Sige, salamat sa update, Orly Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Nangako naman ang pamahalaan ng New Zealand na babaguhin ito ang consumer banking sa bansa. Ipinahayag ng NZ Commerce Commission ang ilang rekomendasyon para mapabuti at mapalakas ang kapital ng state-owned Kiwi Bank. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon.
Sa ulat na inilabas ng New Zealand Commerce Commission kahapon, August 20, natagpuan na ang pinakamalalaking bangko na nagpapautang sa bansa ay pag-aari ng mga bangko sa Australia, kaya't hindi nahaharap sa malakas na kompetisyon sa banking sector. Dahil dito, inirekomenda ng New Zealand Commerce Commission na palakasin at bigyan ng mas malaking kapital ang state-owned na bangko ng bansa na Kiwibank upang magkaroon ito ng kakayahan na makipagsabayan sa mga Australian-owned na bangko sa bansa at mas maraming pagpipilian ang mga consumer kung kaninong serbisyo ang kanilang pipiliin. Bukod pa rito, isinusulong din ang paggamit ng open banking upang mapalakas ang kompetisyon sa pagitan ng mga nasabing bangko. Nagpapahintulot ang open banking sa mga consumer na mas mabilis na makapagbahagi ng kanilang financial data sa pagitan ng isang bangko at otorisadong organisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng Application of Programming Interfaces o APIs. Nagbibigay daan din ito sa mga account holders upang mas madali nilang ma-access ang kanilang mga account. Ayon kay Commerce and Consumer Affairs Minister Andrew Bailey, kasalukuyang ipinatutupad na ng pamahalaan ang patakaran para sa open banking at naaayon sa inirekomendang timeline ng komisyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa ginawang pag-alis ni dismissed Mayor Alice Go sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni PBBM na ibubulgar niya ang mga salarin sa likod ng insidente na isang pagtataksil sa tiwala ng publiko. Tiniyak ng Pangulo na walang lugar sa pamahalaan ang sinumang inuuna ang sariling interes kaysa paglingkuran ng bayan ng may karangalan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit Kapitulo 37, talatang 30. Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, August 21, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. At ako naman, si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.